Uulitin ko lang ito mga kabarangay dahil madami na ulit sa mga bagong subscribers ang nagtatanong kung pwede ba na hindi na lang mag-mediate si Kapitan. Sa halip, bumuo siya ng pangkat at ipasa na lang sa pangkat tagapagkasundo for conciliation yung problema na dinala sa barangay. Mukhang shortcut ito mga kabarangay. Magandang araw mga kabarangay. Kamusta na po kayo? May mga pagkakataon na maiintindihan mo talaga ang sitwasyon ng isang kapitan na hindi na niya maisingit sa dami ng kanyang ginagawa ang pagpamamagitan o yung pag-mediate sa mga hindi nagkakaunawa ang partido o sa mga nag-aawayan. At just imagine, ang kapitan, ang executive, siya rin po ang head ng sangguniang barangay at meron pa siyang chairmanship sa Lupon, Tagapamayapa. Ngayon, kung sige, i-forward na lang ni kapitan sa pangkat tagapagkasundo ang usapin, ang tanong, pwede ba yon? Ang sagot mga kabarangay, definitely hindi. Dahil ang ganong proseso o sabihin na natin shortcut ay una, anomalous, pangalawa, irregular, at pangatlo, walang legal basis. Mga kabarangay, ang sabi po sa Department of Justice Opinion o DOJ Opinion number 14 series of 1986 at DOJ Opinion number 34 series of 1984, walang pangkat tagapagkasundo na maaaring buuin para sa isang pagkakasunduan o conciliation kung walang nangyaring pamamagitan, mediation ng punong barangay. Ang mediation effort ng punong barangay ay laging dapat mauuna bago ang conciliation sa pangkat tagapagkasundo. Kaya sana po maliwanag itong bagay na ito. Meron po tayong basihan dito po sa ating sinasabi. Ito nga pong nabanggit ko na mga DOJ opinion. Ayan mga kabarangay, sana po naliwanagan yung mga nagtatanong sa atin. Pasensya na po dun sa mga dati ng subscribers na alam na po ang topic na ito. For your information, ito po ay para dun sa mga bago na nag-join sa community ng Katarungang Pambarangay Channel dito sa YouTube. Bago po ako magtapos, nais ko pong magpasalamat sa Barangay San Andres, Cainta, Rizal, sa pag-invite nila sa akin noong August 31 para makapag-share ako ng konti kong nalalaman tungkol po sa Katarungang Pambarangay. Kaya po dahil dyan, gusto kong mag-shoutout sa mga Lupon Tagapamayapa ng Barangay San Andres, Cainta, Rizal. Sa pangunguna po ng kanilang punong barangay, si Engineer Benson Conde. At sa kanyang may bahay na si Attorney K. Salamat po at sila ay naandun din, present doon po sa lecture na yon. At sila po ay, nagpa-participate. Maraming pong salamat, Engineer. Maraming pong salamat, Attorney. At doon din po sa nag-invite sa akin, doon sa Barangay San Andres, si Ma'am Flora Mas Andres Valencia.
Siya po ang presidente ng Lupon Tagapamayapa sa Barangay San Andres. Shout out din po sa kanilang barangay secretary. Sir, nakalimutan ko ang pangalan mo. Pasensya ka na ha. Basta yung pong barangay secretary dyan sa Barangay San Andres. Kainta Rizal, shout out po sa inyo. Maging dun po sa mga nag-participate na Lupon Tagapamayapa, hindi ko na po isa-isahin. Una, nakalimutan ko ang inyong mga pangalan. Pasensya na po. Doon sa mga Lupon staffs na naandun din. Doon sa pumick up sa akin, sa driver, doon sa messenger nila. Marami pong salamat sa inyo pong mainit na pagtanggap sa akin. Kaya po dyan sa Barangay San Andres, Cainta Rizal, mabuhay po kayo. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong muling panonood dito po sa short video na ito. Ako po si Jeffrey at patuloy na nagpapasalamat sa inyong lahat.